Ikalimang uncle, walang imposible sa mundong ito, at lahat ay posible basta't nararamdaman natin. Hindi lang tayo maaaring maging padre de pamilya sa pamilyang Damon, maaari din tayong maging Panginoon sa Tianbao City. Lance sabi. Oh, Lance, napakabata mo. Tutal, kara-rating mo pa lang sa spirit world, hindi mo pa naiintindihan ang kalupitan ng spirit world. Nakangiting sabi ni Jing Tian. Hindi na nagabalang magsalita pa si Lance, sa madaling salita, naniniwala si Lance na kaya niyang makuha ang lahat. Si Jing Tian ay naglabas ng isang bag at naglabas ng 2 piraso ng crystal clear white jade mula sa bag at sinabing, ito ay isang first class na spirit stone, isang regalo mula sa akin sa iyo. Salamat, fifth uncle. Inaabot sila ni Lance, ngunit nag-alinlangan si Jing Tian, kung ibibigay ko ang mga ito sa iyo ngayon, tiyak na hindi mo sila maaayos, wala silang silbi. Sa iyo, kaya minabuti kong itago muna ang mga ito para sa iyo, baka may makaalam na manakawan sa kanila. Fifth uncle? Ayos lang, mag-iingat ako. Kalimutan mo na ito, bibigyan kita ng isa pang storage bag. Kumuha si Jing Tian ng isa pang bag, inilagay ang 2 spirit stone sa bag at ibinigay ito kay Lance. Kinuha ni Lance ang bag at itinali sa loob ng kanyang damit para walang makakita sa kanya at walang makaalam na may dala siyang storage bag. Mula ngayon, dito ka na maninirahan pansamantala, sa araw na maaari kang pumunta sa lupain ng mga ninuno ng pamilyang Damon upang sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Ito ay mahalaga para sa iyo na pumasok sa unang yugto ng pagpipino ng katawan, tungkol sa micro spirit pill, tutulungan kitang magsikap para dito sa abot ng aking makakaya. Salamat, fifth uncle. Karaniwang subukang huwag umalis sa hanay ng pamilyang Damon. Mabuti. Nang gabing iyon, kumain ng hapunan si Lance at bumalik sa kanyang silid. Umupo si Lance sa kanyang kama at kinuha ang 2 spirit stone na iyon. Hinawakan ni Lance ang mga spirit stone sa kanyang kamay at sinubukang tingnan kung mapapadalisay niya ang mga ito. Inilipat ni Lance ang gininto ang pahiwatig ng walang kamatayang enerhiya sa kanyang katawan, sa pamamagitan ng kanyang mga meridian, sa kanyang palad. Biglang napansin ni Lance na ang 2 espiritong bato sa kanyang kamay ay mas maliit kaysa ngayon, at ang mas hindi kapanipaniwala ay ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa mula sa mga espiritong bato ay tumalon sa kanyang katawan mula sa palad ni Lance. Refined, sinabi ni fifth uncle na hindi ko pa kayang pinuhin ang spirit stone na ito, ngunit ginamit ko ang immortal chi ng aking katawan at pinino ang isang bilog sa isang kisap mata. Haha, ito ay tagang mahusay. Tuwang-tuwa si Lance, noong nasa Marshall Island siya, nang ang huling bahagi ng kanyang espiritu ay napalitan ng immortal na chi, hindi alam ng Nine Dao Demon King kung gaano niya matutulungan si Lance, iniwan siyang tuklasin kung paano gamitin ang walang kamatayang chi sa kanyang sarili. Walang kahirap-hirap na gamitin ang immortal chi na ito para pinuhin ang mga spirit stone ngayon. Agad na kumalma si Lance at ipinagpatuloy ang paggamit ng kanyang immortal chi para pinuhin ang mga spirit stone. Makalipas ang mga 2 minuto, ang 2 kasing laki ng itlog na mga spirit stone sa mga kamay ni Lance ay naging kasing laki ng soybeans, at ang mas maliliit na bahagi ay napalitan lahat ng spirit chi at nalalanghap sa katawan ni Lance. Sa isa pang pagpikit, ang huling mga spirit stone na kasing laki ng soybean ay naging aura at pumasok sa katawan ni Lance. Haha, 2 first class na spirit stone, actually mga 2 minuto ko lang napino ang mga iyon. Heavens, napakabilis niyan, sabi ni Uncle Five sa lakas niya ngayon, aabutin siya ng kalahating oras para pinuhin ang 2 spirit stone na ito, hehe. Itong thread ng walang kamatayang enerhiya sa aking katawan ay talagang magandang bagay. Naramdaman ni Lance na agad na nagbago ang kanyang katawan pagkatapos na masipsip ang 2 espiritong bato, pakiramdam na ang kanyang laman ay naging mas matibay at mas malakas. Kaya lang, 2 spirit stone lang ang hindi sapat para makatuntong si Lance sa unang yugto ng pagdadalisay ng katawan. Gayunpaman, si Lance ay may napakabilis na bilis ng pagpino, bakit siya mag-aalala na hindi siya makahakbang sa unang yugto ng body refinement.
Kailangan lang ni Lance na humanap ng paraan para makakuha pa ng mga Spirit Stone, Elixir at iba pa, at pagkatapos ay makakapatuloy na siya sa unang yugto ng Body Tempering. Sa hinaharap, hindi magiging mahirap para kay Lance na pinuhin ng buong galit ang lahat at maging isang makapangyarihang Immortal Cultivator. Nakatulog si Lance sa tuwa. Kinabukasan. Lance, oras na para bumangon. May sigaw mula kay Uncle Five sa labas. Tumingin si Lance at nakitang hindi pa maliwanag ang langit. Ang maagang umaga ay ang oras kung kailan ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay nasa tuktok nito, dadalhin kita sa lupaing ninuno ng pamilya ngayon upang makuha ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Good. Agad na umakyat si Lance. Hindi ko alam kung ang immortal chi sa katawan ni Lance ay mapapabilis din ni Lance ang pagsipsip ng espiritual na chi ng langit at lupa. Pagkatayo ni Lance, agad niyang sinundan si Jing Tian at dumiretso sa isang tiyak na lugar sa pamilyang Damon. Bakit mo gustong pumunta sa lupang ninuno upang makuha ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa? Tanong ni Lance. Dahil sa lupaing ninuno ng pamilyang Damon, ang lugar na iyon ay may pinakamakapal na aura ng langit at lupa, at ang aura ng langit at lupa ay mas madali lamang na maabsorb ng katawan ng tao kapag umabot ito sa isang tiyak na konsentrasyon, at nalalanghap sa pamamagitan ng hininga at mga butas ng hangin. Ang buong katawan. Kadalasan sa ibang mga lugar, ang konsentrasyon ng Heaven and Earth Spiritual Chi ay masyadong mababa na nagpapahirap sa pagsipsip. Oh! Sa aming pamilyang Damon, sino mang bata na hindi pa nakatuntong sa unang yugto ng pagpipino ng katawan ay pupunta sa lupaing ninuno araw-araw para sumipsip ng aura, at maging ang mga nakatuntong sa unang yugto ng pagpipino ng katawan, kung sila ay hindi wala silang iba pang mas mahusay na mapagkukunan, kadalasan ay napupunta sila sa lupang ninuno dahil ang aura ng langit at lupa ay libre. Hindi nagtagal, dumating si Lance sa pamilyang Damon Ancestral Land. Oo naman, may daan-daang kabataan sa pagitan ng 8 o 9 at 14 o 15 o 15 o 16 na taong gulang na nakaupo sa pamilyang Damon Ancestral Land ngayon, nakapikit ang kanilang mga mata at sinisipsip ang espiritual na chi ng langit at lupa sa hangin. Sinabi ni Jing Tian kay Lance, nakahanap ka rin ng lugar, pumasok ka at huminga, hayaang bumuo ka at huminga ang bawat butas ng iyong katawan, sa pangkalahatan, mas henyo at kahanga-hanga ang henerasyon, mas malalanghap niya ang aura ng langit at lupa. Mabuti. Kung ganoon ay aalis muna ako, at babalik ka kapag nasa kalagitnaan na ang araw. Naunang umalis si Jing Tian matapos dalhin si Lance sa kanyang lupang ninuno. Nakahanap si Lance ng isang random na open space para maupo at naghanda na sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Sa sandaling iyon, isang kabataang lalaki na mga 13 taong gulang sa likod ni Lance ang nagsabi, "Hoy, ikaw ba ang ibinalik ng ika-9 na elder kahapon?" Nilingan ni Lance ang binata at sinabing, "Eksakto, anong payo ang mayroon ka?" "Naku, walang maituturo, casual na tanong lang, by the way, I advise you to find a place to sit over." Sabi ng Bagets. Bakit ako lilingan sa isang lugar, sa lugar na ito, hindi ba kung sino ang mauna, kung sino ang uupo sa upuan ay siya ang nakakakuha? Sabi na, pero kaso din ang upuan na inuupuan mo ngayon ay ang exclusive seat ni Balmond, si Balmond Damon ang bunsong anak ng third elder ng pamilyang Damon, mas mabuting huwag mo siyang saktan. Bakit hindi mo siya ma-offend dahil lang siya sa kalokohang anak ng ikatlong elder? Siya, hinaan mo yang boses mo. Bakit ko hihinay ng boses ko, dahil ba sa isang maliit na bata kaya ako, si Lance, ay wala man lang kalayaang makipag-usap? Speechless sa iyo, ang pangatlong kapatid ni Balmond, ay nag-assess na upang makapasok sa Flying Cloud Sect, siya ay 16 na taong gulang pa lamang sa taong ito, naabot na niya ang ika-5 yugto ng pagdadalisay ng katawan, narinig ko na siya ay napakakain sa ang Flying Cloud Sect, mahusay siyang nakikihalubilo sa mga anak ng maraming malalaking pamilya, naghahanap ka ng kamatayan, anong lakas ng loob mong saktan si Balmond? Ang talentong ito ng tatlo ni Balmond, sa hinaharap ay tiyak na magkakaroon siya ng napakataas na katayuan sa tang pamilya, walang pakinabang ang masaktan siya.
1482. Humarap si Lance, ang taong nakaabot sa ikalimang yugto ng pagpapaganda ng katawan sa Flying Cloud Sect, si Balmond Bao ang ikatlong kapatid ni Balmond. Siyempre pangatlo niyang kapatid. Kung ang pangatlong kapatid niya, bakit ako mag-iingat tungkol kay Balmond? Kahit na si Balmond, saan, sige, huwag mo akong istorbohin. Pagkasabi noon, ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata. Sabi ng binata sa likod niya, Lance di ba, talo na ako sa iyo, dahil hindi ka nakikinig sa akin, pagkatapos ay umupo ka na lang dyan, ngunit binalaan na kita. Agad na sinimulan ni Lance na sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, binubuksan ang bawat butas ng kanyang katawan. Siyempre, ang Immortal Chi sa katawan ni Lance ay hindi idle at gumagana sa buong katawan niya, ang Immortal Chi sa kanyang katawan ay talagang makakatulong kay Lance na mas mabilis na masipsip ang espiritual na Chi ng langit at lupa. Gayunpaman, kahit na mas mabilis itong na-absorb, ito ay halos isang patak sa balde para sa pagdadalisay ng mga Spirit Stone. Ang iba na hindi ito nasipsip ng kasing bilis ng Lance, hindi na kailangang sabihin. Si Lance ay medyo walang magawa, ang mga libreng bagay ay talagang hindi maganda, kung talagang aasa ka sa iyong katawan upang sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, talagang mahirap na linangin ang immortalidad. Si Lance ay humigop lamang ng kaunti sa loob ng kalahating oras, ayaw ni Lance na sayangin ang oras na ito. Nang malapit nang umalis si Lance, may dumating na isang binatilyo na mga 13 taong gulang, halos kasing tangkad ni Lance. Ang binatilyo ay tumayo sa harap ni Lance, nagsawang ng kanyang baywang at sinabing, sino ka at bakit ka pumapalit sa akin? Alam ni Lance na ang taong ito ay si Balmond. Ngumisi si Lance, ang posisyon mo. Pagkatapos ay tawagan mo ito, at kung babalik ito sa iyo, maniniwala ako na ito ang lugar mo. You don't fucking want to hang around, do you? Taking my place and still dying to be so arrogant in front of me. Walang pasensya si Lance sa kalokohan sa isang maliit na bata at umirap, umalis ka. Ano? Medyo nagulat si Balmond, talagang sinabihan siya ni Lance na gamulong. Ang ibang mga batang sumisipsip ng aura sa paligid niya ay lahat ay nagmulat ng kanilang mga mata at tumingin dito, na nagsasabi sa kanilang mga puso, sino iyon? How dare you talk in front of Balmond like that? Pagkatapos ng lahat, si Balmond ay isang 13 taong gulang na bata na may isip na parang bata, at sinuntok niya si Lance ng may matinding galit. At kahit na si Lance ay isa ring 12 taong gulang na bata, siya ay nasa pusong nasa hustong gulang. Nang tumama ang kamao ni Balmond kay Lance, agad na pumikit si Lance at sabay na sinipa. Bang! Sinipa ni Lance si Balmond, at si Balmond ay lumipad ng ilang metro palayo, bumagsak sa lupa. Natuklasan ni Lance na ang density at kalidad ng hangin sa spiritual realm ay iba, na nagiging sanhi ng kanyang lakas na hamina, at kung siya ay nasa mortal realm, ang kanyang sipa ay sapat na para sumabog ang Return Void Powerhouse. Wow! Nang makita ng lahat na tumilapon si Balmond, nagulat sila, bakit napakalakas ni Lance noong bata pa siya at hindi pa nakakarating sa body refinement. Sa katunayan, ito ay dahil si Lance ay hindi bababa sa isang martial artist na pumasok sa mundo gamit ang martial arts, at kahit na ang martial arts ay naging maliit na pakinabang sa mundong ito, ito ay hindi isang piraso ng cake upang harapin ang isang bata na wala ring pinong katawan. Babagsakan kita hanggang mamatay. Nahulog ang Balmond na iyon sa lupa at pagkatapos ay dumampot ng bato at pagkatapos ay sumugod kay Lance. Nakita siya ni Lance na kumuha ng bato, talagang walang imak, pakiramdam ni Lance noong bata pa siya, nakikipag-away sa mga kalapit na bata, at kung hindi siya manalo, kumuha siya ng bato. Nang sumugod si Balmond kay Lance, isang bato ang tumama kay Lance. Sa kasamaang palad, naiwasan ito ni Lance sa isang patagilid na sulyap, ang kanyang katawan at galaw ay hindi maliit sa mundo. Maihahalin tulad ang bata. Agad na hinawakan ni Lance ang leeg ni Balmond at idiniin siya sa isang bato. Balmond, wala ako sa mood na makipag-away sa anak mo, mas mabuting tingnan mo ito, o wala akong pakialam na boxing ka.
Pagkasabi noon, binitawan ni Lance si Balmond at pagkatapos ay sinipa siya. Sa puwitan, sinisipa siyang muli. Nakita ng lahat ng kabataan sa eksena kung gaano kalakas si Lance, at lahat sila ay humanga sa kanya. Good. Marami sa kanila ang pumalakpak at sumigaw. Nakita ni Balmond na inaalalayan ng lahat si Lance at bumantong hininga, hintayin mo ako. Pagkatapos sabihin iyon, bumantong hininga si Balmond at tumakbo palayo. Yo. Malakas na sumigaw ang isang grupo ng mga kabataan sa pananabik nang makita nilang natalo ni Lance ang munting bully na si Balmond. Ang kabataang nasa likod ni Lance ay nagsabi, "Kuya, napakahusay mo, paano mo nagawa iyon?" Sabi rin ng isa, "Oo, alam ng lahat na napakalakas ni Balmond, marami sa atin dito ang hindi makakatalo sa kanya. Umiinom na siya ng maraming pills mula pa noong bata pa siya, hindi talaga kami makakapareha sa kanya, kami. Hindi man lang makabangon sa mga suntok niya, at ikaw, masisipa mo siya sa ere, at napakabilis mo." Isang grupo ng mga teenager ang lahat ay tumingin kay Lance na may mga mata na puno ng pagsamba. Tiningnan ni Lance ang grupo ng mga bata na sumasamba sa kanya at hindi nakaimik. Si Lance ay isang lalaking tumuntong sa kawalan sa mundo ng martial arts, sa mundo ng mga espiritu, kung saan ang lahat ay walang anumang magic treasures o anumang lihim na pamamaraan, ang mga kasanayan sa martial arts ni Lance ay natural na bumilis sa kabilang panig. Siyempre, kung yaong mga nagsimula na sa landas ng walang kamatayang paglilinang at natutong gumamit ng mga kayamanan ng mahika at mga lihim na pamamaraan, kung gayon ang mga kasanayan sa militar ni Lance ay hindi magiging pareho sa antas. Sinabi ni Lance, "Mahal kong mga anak, ano ang ikinatutuwa ninyo, bakit hindi kayo magmadali at maayos na sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa? Ang maagang umaga ay ang oras kung kailan ang espiritual na enerhiya ay nasa tuktok nito, maghintay hanggang umaga. Maaari kang bumalik at makipaglaro sa akin muli, ang pangalan ko ay Lance, si Jingtian ay ang aking tiyuhin, maaari kang pumunta sa kanyang lugar upang hanapin ako, aalis muna ako." Hindi nagabala si Lance na kunin ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, ito ay napakaliit na tingnan. Maya-maya lang, may ilang taong lumipad mula sa malayo. Sino ang bumubugbog ng mga tao? Sigaw ng isang medyo may edad na lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay kasama ng isang 13 taong gulang na binatilyo, na si Balmond. Itinuro ni Balmond si Lance at sinabing, "Siya ang bumugbog sa akin, Dad, turuan mo siya ng leksyon." Tumingin ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon kay Lance at galit na sinabi, "Bakit mo siya sinaktan?" Ngumuso si Lance, "Sigurado akong ikaw ang ikatlong elder ng pamilyang Damon, ikaw ang third elder ng pamilyang Damon, hindi ka nagtatanong, naparito ka para protektahan ang iyong anak, kung iyon ang kaso bakit kailangan mo pang gawin, baka patayin mo na lang ako, anong silbi ng tanong mo? Ikaw." Isang grupo ng mga teenager sa likod ni Lance ang abalang nagsabi, "Tama na, hayaan mo na lang na ay bully kami ni Balmond, hindi mo ba hahayaan na ay bully siya ng iba?" "Oo, okay lang ba na talunin tayo ni Balmond noon, pero ngayong may nakatalo na sa kanya, hindi na siya mabubugbog. At saka, 13 taong gulang na si Balmond, mas bata ang pamilya ni Lance kaysa sa iyong anak, 12 lang. Taong gulang, 13 taong gulang ay binugbog ng 12 taong gulang, at mayroon pa ring lakas ng loob na darating. Haha, walang hiya." Isang grupo ng mga teenagers na ikaw at ako, biglang, ang pangatlong elder ng pamilyang Damon mismo ay sinabing hindi makapagtaas ng ulo. Galit din si Balmond, hindi inaasahan na si Lance ay isang taon na mas bata kaysa sa kanya, ito ay masyadong nakakahiya na bugbugin ng isang taong mas bata sa isang taon. Hindi makapaniwala si Balmond bakit mas malakas si Lance kaysa sa kanya. Imposible, nakainom na siya ng maraming pills mula pa noong bata pa siya, ang lakas niya ay hindi napantayan ng maraming teenager sa pamilyang Damon. 1483. Ang tatlong elder ng pamilyang Damon ay umungal, "Tumahimik kayong lahat." Biglang tumahimik ang lahat. Ang ikatlong elder ng pamilyang Damon ay tumingin kay Lance at sinabing, "Ikaw ang Lance na ibinalik ng ikasyam na elder." Eksakto.
Well, what a eye-opener. You're so meditative. Kakausapin ko si Jing Tian, ha? Pagkatapos sabihin iyon, umalis ang ikatlong elder ng pamilyang Damon kasama ang kanyang anak na si Ashan. Si Lance ay tumango lamang ng nakakainsulto. Yay! Sigaw ng isang grupo ng mga kabataan sa likod ni Lance. Tay, bakit hindi mo siya turuan ng leksyon? Nag-aatubili na sabi ni Balmond. Sabi ng pangatlong matanda sa pagkadismaya, paano mo gustong turuan ko siya ng leksyon, matanda na ako at bata pa siya, hindi mo na rin sinabing hindi ka kumuha ng anumang pangangatwiran, napakaraming tao ang nasa panig niya, and he's younger than you. Sa ganitong sitwasyon, kung tinuturuan ko siya ng leksyon, hindi ako papansinin kahit saan, the more I make a scene, the more humiliating it will be. Lance, hindi ko siya pakakawalan, hindi ko talaga alam kung bakit ang bastos na ito ay mas malakas kaysa sa akin. Bumantong hininga din ang pangatlong matanda, maswerte talaga si Jing Tian na naibalik niya ang napakahusay na pamangkin, 12 taong gulang lang siya at nagawang talunin ka, mukhang hindi talaga simple ang batang ito. Hindi nagtagal ay bumalik si Lance sa tirahan ni Jing Tian. Ikalimang uncle. Pinipino ni Jing Tian ang mga Spirit Stone, at nang makita niyang bumalik si Lance, binaliktad niya ang mga Spirit Stone at inilagay ito sa kanyang storage bag. Labis na nagsaselo si Lance nang makita niya ang mga Spirit Stone na iniligpit ni Jing Tian, maganda kung ibibigay niya ang mga ito kay Lance, ginagarantiyahan ni Lance na matatapos niya itong dalisean. Lance, nakabalik ka na, napakaaga, bakit hindi mo ay absorb ang Heaven and Earth Spiritual Chi? Naku, napakaliit ng pakiramdam para masipsip, sabi ni Lance. Sinabi ni Jing Tian, Lance, sinabi ko sa iyo kahapon, huwag kang magmadali, hindi ka pa nakakarating sa pagpino ng katawan, at nagsisimula kang hindi magugustuhan ang kawalan ng aura, kung magpapatuloy ka sa ganitong kaisipan, mas maaga. O mamaya matatapos ka. Kahit gaano kaliit ang lamok, karne pa rin ito, hindi banggitin na wala kang magagawa kundi ang sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa ngayon, kahit na ikaw. Binigyan siya ng mga spirit stone, hindi mo ito maa-absorb. Hehe. Tumawa lang si Lance, tungkol sa katotohanan na si Lance ay may bakas ng walang kamatayang enerhiya sa kanyang katawan, hindi maaaring ipaalam ni Lance kahit kanino ang tungkol dito, kung hindi niya maiiwasang malaman kung ano ang mangyayari. Bumantong hininga si Jing Tian, pinasok ng master ang pinto, ang cultivation ay nakasalalay sa individual, naakay na niya si Lance sa landas ng immortalidad, kung paanong nasa likod niya si Lance, hindi siya makapagbigay ng anumang garantiya, ang lahat ay nakasalalay sa individual na pagkakataon. Kinaumagahan, inutusan ni Jing Tian si Lance na kunin ang aklat na ibinigay niya sa kanya para pag-aralan pa ang tungkol sa sikreto ng pagpino ng katawan sa wala. Tumango si Lance, at pagkatapos ay lumabas si Jing Tian. Di nagtagal, dumating ang grupo ng mga teenager para makipaglaro kay Lance sa madaling araw. Lance, laro tayo ng soccer. Lance, mag-hookfish na tayo. Si Lance ay hindi nakaimik, ito ay larong pambata, hindi niya ito lalaruin. Gayunpaman, nakalimutan ni Lance na ang mga bagay na ito, hindi ba't sila mismo ang nilalaro ng mga taong kasing edad nila. Mga bata, maglaro kayo mag-isa, hindi ako pupunta. Mabilis na umalis ang lahat, naiwan lamang ang isang tao, ang teenager na nakaupo sa likod ni Lance sa madaling araw, na nagpapaalala kay Lance na huwag saktan si Balmond. Kuya Lance, bakit hindi ka lumabas at magsaya, ang saya-saya nating lahat. Anong nakakatuwa, ayoko namang maglaro ng mga kalokohang ito. Speechless, after absorbing aura for so long in the morning, ang paglabas para mag-relax sa umaga ay pinahihintulutan ng mga magulang at, tsaka kahit matanda ay hindi pwede sa bahay araw-araw para linangin ang immortalidad at pinuhin ang mga kayamanan, bukod doon ay wala. Napakaraming kayamanan upang pinuhin. Naisip ito ni Lance, oo, kahit na hindi siya mahilig maglaro ng mga larong iyon ng mga bata,
ngunit, ang pananatili sa bahay sa lahat ng oras ay walang mapapala, mas mabuting mag-follow out kung sakaling mayroon. Kapag ito ay isang magandang bagay na malalaman mo. Okay, let's go kick some ass then. Tama, tara na, hindi pa sila nakakalayo, habulin na natin. Walang pagpipilian si Lance kundi sundin si Xavier, pagkatapos kasama ang dosenang mga teenager, iniwan nila ang pamilyang Damon at pumunta sa isang malaking open space malapit sa Tianbao City, pagkatapos ay nagsimulang sumipa ng soccer ball. Ang ball ang sinipa rito ay tiyak na hindi bola ng soccer o ball ang gawa sa balat, talagang gawa ito sa tunay na balat ng hayop, at hindi alam kung anong uri ng balat ng hayop ang ginawa, at mabigat itong sip-aim. Lance, saluhin mo ang bola. Ipinasa ni Xavier ang bola kay Lance gamit ang isang paa. Tigilan mo siya sa bola. Sinipa ni Lance ang isang ball hole ilang daang metro ang layo. Buzz! Ang bola ay agad na binanggit ni Lance. Ang mga teenager na nakipaglaro ng bola kay Lance ay sobrang nanlungo. Ang layo-layo ng shooting mo, ikaw talaga. Nainis ang lahat dahil napakalakas ni Lance, hanggat ang bola ay umabot sa mga paa ni Lance, gaano man siya kalayo ng diretsyong bumaril, siya ay ganap na abusado. Tumawa si Lance, sige, tapos na ako, maglaro kayo, manunood ako sa gilid. Umalis si Lance at hinayaan silang maglaro. Hindi nagtagal pagkatapos nilang maglaro, dumating ang isa pang grupo ng mga tao mula sa malayong bahagi ng court. Hindi maganda, darating ang pamilya Meng, pumunta rin sila para maglaro ng soccer. Tanong ni Lance, ang pamilya ni Meng. Isa sa 4 na major cultivation family ng Tianbao City, ang Meng family, nakatagpo namin sila noon kapag naglaro kami dito. Ang stadium na ito ay pampubliko, bakit natin sila hahayaang maglaro? Lance, walang katwiran dito. Sa grupo nila, may isang lalaking nagngangalang Wuyong Meng, napakalakas ng lalaking ito, binugbog niya ang ating ballman ng pamilyang Damon, paano tayo maglalakas loob na kunin ang lugar kasama ang sila, umalis na tayo at maglaro ng iba. Oo nga, lumapit ang grupo ng mga teenager mula sa pamilya Meng at nagsabi, maglalaro tayo sa court na ito, kaya umalis ka na dito. Ang nagsalita ay ang pinakamalakas sa grupo ng pamilya Meng, si Wuyong, na 1 metro at 6 na metro ang taas, isang ulo na mas mataas kaysa kay Lance. Ang pamilyang Damon ay abala sa pagpapahinto ng kanilang mga sipa at naghahanda na palayain sila. Sa oras na ito, sinabi ni Lance, ito ay isang pampublikong lugar, kung sino ang mauunang mag-okupa dito ay siyang tumutugtog, bakit ko hahayaan kayong magkaroon nito? Ngumuso ang uyo na iyon, sa aking mga kamao, paano ito? Haha! Naaliw si Lance. Tumawa ka, patatawanin kita. Ang uyong na iyon ay gumawa ng suntok, siya ay mas malakas kaysa kay Balman, tila hindi siya umiinom ng mas kaunting mga table tas mula pagkabata. Gayunpaman, kahit papaano ay kumikislap si Lance at pagkatapos ay sinuntok si Wuyong sa panga, umikot si Wuyong at lumipad palabas, bumagsak ng may kalakbog. Ang isang grupo ng mga teenager mula sa pamilya Meng ay natigilan, hindi inaasahan na ang pamilyang Damon ay magkakaroon ng isa na kayang lumaban ng napakahusay. Ang isa sa kanila ay agad na nagsabi, bilis, bumalik sa pamilya at kunin si Qinglong. Good! Agad na tumakbo palayo ang isa sa mga teenager ng pamilya Meng. Nagtanong si Lance, sino si Qinglong? Lance, let's go? Si Qinglong ay hindi ordinaryong tao, apo siya ng may-ari ng pamilya Meng, 13 years old pa lang siya, pero napakalaki ng lakas niya. Ang apo ng may-ari ng pamilya. Naantig ang puso ni Lance, palihim na sinabi, mukhang may mga gamit ang apo ng Panginoon ng pamilya Meng, kulang ako sa mga spirit stone ngayon, iniisip ko kung makakakuha ako ng ilang mga spirit stone mula sa itong si Qinglong. Agad na sinabi ni Lance, tara na, bumalik muna tayo sa pamilyang Damon. Ang mga tao mula sa pamilya Meng sa tapat ay abala sa pagsigaw, huwag kang pumunta kung mayroon kang lakas ng loob, hintayin ang ating Qinglong.
Napaangat ang sulok ng bibig ni Lance, at sinabi niya sa kanyang puso, hindi ako madaling makipag-away kay Qinglong maliban kung maglakas loob siyang tumaya sa akin. 1484. Sinabi ni Lance sa isang grupo ng mga tao mula sa pamilya Meng, anong uri ng dragon mula sa iyong pamilya Meng ang karapat-dapat na labanan ako? Kung gusto mong labanan ko si Qinglong, maliban kung maglakas loob siyang sumugal sa akin, hindi ako interesado sa paggawa ng aksyon. Ngumisi si Wuyong na iyon, ang yabang, huwag kang umalis kung may lakas ka ng loob, hintayin mo lang siya dito. Hahaha kakatawa bakit ko siya hihintayin dito sino ba siya mabibilang kung gusto talaga akong kalabanan ni Qinglong pakiusap maghanda siya ng mga spirit stone para tumaya sa akin kung matalo ako bibigyan ko siya ng espiritu. Mga bato, kung matalo siya, bigyan mo ako ng mga espiritong bato. Kung hindi, hindi interesado, kung handa na siya, mangyaring magpadala ng sulat sa bahay ng ikasyam na elder ng pamilya kong Tang. Paalam. Pagkatapos sabihin iyon, lumayo si Lance. Isang grupo ng mga teenager mula sa pamilyang Damon ang abala sa pagtatanong, Brother Lance, seryoso ka ba o hindi? Gusto mo talagang tumaya laban kay Qinglong? 100% ang pagkatalo ni Lance kay Qinglong, kapag talagang nanalo siya sa Spirit Stone, tiyak na ibabalik ito sa pamilyang Damon, upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, dapat kumilos na lang si Lance na parang isang wimp saglit. Tumawa si Lance, paano iyon, nagsisinungaling ako sa kanila, hindi ko lalabanan si Qinglong. Kuya Lance, takot ka bang matalo? Matalo? Siguro. Isang grupo ng mga teenager mula sa pamilyang Damon ang nadismaya nang makita si Lance na mukhang malupit, nasaan ang lakas ng loob na talunin si Balmond ngayong umaga. Hindi nagtagal pagkaalis ni Lance, sumakay ang isang 13 taong gulang na batang lalaki. Where's that dance who? Where is it? Abala sa pagtatanong ang bagets na dumating sakay ng kabayo. Qinglong, tumakas siya. Tumakas ka. Di ba sabi mo pinalipad niya si Wuyong Meng ng isang suntok lang? Kung malakas ka, bakit ka tumakbo? Hindi mo ako hinihintay. Sinabi niya na hindi ka karapat-dapat na ipaglaban siya. Ang yabang? Kung ang yabang mo, bakit hindi ka maglakas loob na hintayin ako? Sinabi niya na hindi siya interesado sa pagkuha sa kanya upang gumawa ng isang move sa iyo maliban kung mayroong isang taya. Pusta. Bago yan, anong gusto niyang ipusta sa akin? Gusto niyang tumaya sa iyo sa mga spirit stone. Ipusta sa akin. Stone, at sinabi niya na kung ihahanda mo ang mga ito, magpapadala siya ng sulat sa bahay ng ikasyam na elder ng pamilyang Damon. Spiritual chi sa may sulat para sa iyo. Si Lance ay abala, wala rito ang aking ikalimang tiyuhin, ibigay mo sa akin ang sulat. Okay. Masaya si Lance sa loob, talagang nagpadala si Qinglong ng liham sa kanya. Si Qinglong ay apo ng may-ari ng pamilya Meng, tiyak na nakaisip siya ng ilang mga spirit stone para sa isang taya. Binuksan ni Lance ang sulat, nabasa nito, wala akong pakialam kung sino ka, pagkatapos basahin ang sulat, pumunta ka agad sa pampublikong stadium ng Tianbao City at labanan mo ako, ang taya ay 5 first class na spirit stone, mangyaring ihanda ang iyong mga taya at halika. Tuwang-tuwa si Lance, hindi niya inaasahan na magtatagumpay ang kanyang plano, gagawin talaga ni Meng Qingyan, ang maliit na bata, ang gusto ni Lance. Si Lance ay hindi nagpaalam sa iba at nagpunta sa stadium na iyon kahapon ng mag-isa, syempre, si Lance ay walang anumang mga spirit stone na nakahanda, kung mayroon man siya, hindi na niya kailangang mag-isip ng taya. At sa ngayon, may grupo na ng mga teenager na nakatayo sa court, the same group of teenagers from Meng family yesterday. Qinglong, nandito siya. Hoy, mag-isa lang talaga siyang dumating, damn, so bold. Medyo nagulat ang mga teenager ng pamilyang Meng nang makitang dumating si Lance na mag-isa, at naisip nila na may paparating din silang grupo ng mga tao. Ikaw si Qinglong. Tumingin si Lance sa isang napakalakas na binata at sinabi. Ito ay eksaktong lousy. Sabi ni Qinglong sabay nguso.
Sinabi ni Lance, handa na ba ang mga taya? Well, don't worry. Nasa storage bag ko yan, saan ang bet mo? Sinabi ni Lance, dahil handa ka na, gawin natin ito. Halika, gusto kong makita kung ano ang kaya mong kunin ang mga gamit ko sa pagsusugal. Pagkasabi noon, nagmamadaling umakyat si Qinglong. Sa kasamaang palad, ang mga bata sa mundong ito ay walang gaanong martial arts foundation, bagamat sila ay ipinanganak na may mga espiritong katawan, sila ay ipinanganak na may mga espiritong katawan dahil ang kanilang mga magulang ay mga espiritong katawan, at kung si Lance ay nagsilang ng isang bata dito mundo, natural na siya ay magiging isang espiritong katawan din. Bang! Ibinaba ni Lance si Qinglong sa isang galaw. Natigilan ang isang grupo ng mga bagets mula sa pamilya Meng, natapos na ito bago pa man magsimula. Yumukol si Lance at ibinuhos ang 5 spirit stone sa pouch ni Qinglong, pagkatapos ay kinuha ang mga ito. Noon lamang bumangon si Qinglong mula sa lupa, pinunasan ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, hindi makapaniwala kung gaano kalakas si Lance at muntik ng matamba sa kanyang suntok. Tumayo si Qinglong at sinabi sa grupo ng mga tao sa likod niya, walang sino man ang pinapayagang magsabi ng anuman tungkol dito kapag bumalik tayo, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Ano ba, bakit napakalakas ng pervert na ito, dapat kong alam kung hindi siya susugal, baka malaman ng lolo ko na ninakaw ko ang kanyang espiritong bato. Bumalik si Lance sa pamilyang Damon, dala ang mga spirit stone at agad na pumasok sa kanyang silid at sinimulang pinuhin ang mga ito. Gamit ang 5 spirit stone, natapos ni Lance ang pagpino sa kanila sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Haha! Ang immortal chi sa aking katawan ay talagang maganda, ito ay natapos sa pagpino ng napakabilis. Tulad ni Lance, naramdaman ni Lance na ang kanyang katawan ay sumasailalim sa bahagyang pagbabago. Hoy, pakiramdam ko ay mas lumakas ang katawan ko, baka nakapasok na ako sa unang yugto ng pagpipino ng katawan. Opisyal na pagpasok sa hanay ng mga immortal. Tama, pagkatapos ng tuloy-tuloy na pagpino ng 5 first class na mga spirit stone, ang katawan ni Lance ay naglabas ng pagbabago at opisyal na humakbang sa unang yugto ng pagdadalisay ng katawan. Si Lance ay 12 taong gulang pa lamang at nakapasok sa unang yugto ng pagpino ng katawan, ito ay kapansin-pansin, dahil ito ay kahanga-hanga na para sa iba na makatuntong sa unang yugto ng pagpino ng katawan sa edad na 15, higit pa sa 12. Napakagaling, body tempering first stage, tapos na, nabalitaan ko na ngayong taon ay may Flying Cloud sect na muling nagre-recruit ng mga peripheral disciples, kailangan kong tumuntong sa body tempering second stage o maging sa body tempering third stage kapag nagre-recruit ang Flying Cloud sect. Peripheral disciples. Sabi ni Lance sa loob-loob, naramdaman ni Lance na kung gusto niyang maging mas malakas, kailangan niyang lumabas. Gayunpaman, kung walang espiritong bato, nagiging isang labis na pag-asa para sa akin ang mabilis na hakbang sa ikatlong yugto ng pagdadalisay ng katawan, sa pagsipsip ng aking katawan ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, maaaring hindi ako makahakbang sa ikatlong yugto ng ang ikalawang yugto ng pagdadalisay ng katawan sa loob ng 10 o 20 taon. Hindi, kailangan kong mag-isip ng ibang paraan upang makakuha ng isang espiritong bato. Kahit na gusto talaga ni Lance na makakuha ng mga spirit stone, ngunit ito ay isang bagay na kulang sa buong spiritual world, lahat ay nagnanais nito, paano ito madaling makuha, lahat ay mas pinahahalagahan ang walang kamatayang mga mapagkukunang ito kaysa sa buhay, para sa kapakanan ng mga ito. Walang kamatayang mga mapagkukunan kahit na ipagsapalaran nila ang kanilang buhay upang makuha ang mga ito, natatakot ako na wala ng hindi produktibong magagandang bagay tulad ngayon. Sa ikatlong araw, iniwan muli ni Lance ang pamilyang Damon sa madaling araw, naglalakad sa mga lansangan ng Tianbao City. Hinukay ni Lance ang kanyang puso at pinag-isipan ng kanyang utak kung paano makukuha ang Spirit Stone. Gayunpaman, pagkatapos ng isang buong araw na paglalakad sa mga lansangan na walang swerte, walang pagpipilian si Lance kundi umuwi sa kahihiyan. 1485
Napakahirap ng landas patungo sa immortalidad, at hindi ko alam kung ilang kaharian pa ang natitira, kung magpapatuloy ito, gaano katagal bago ako maging immortal. Sabi ni Lance sa loob. Hindi, dapat kong gamitin ng buo ang immortal chi na ibinigay sa akin ng Nine Taoist Demon King, kailangan kong maging malakas hanggat maaari. Hindi ko alam kung may paraan para makalusot sa bodega ng pamilyang Damon, mayroon akong ang immortal chi ng Siyam na Dao Demon King, bigyan mo lang ako ng isang gabi at maaari kong pinuhin ang buong bodega ng pamilyang Damon na malinis ng mga spirit stone. Talagang naglakas loob si Lance na mag-isip ng ganoong ideya bilang pagpuslit sa bodega ng pamilyang Damon, ngunit talagang bagay para kay Lance na makalusot sa bodega ng pamilyang Damon. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Jing Tian, saan ka nagpunta ngayon? Uncle Fifth, namasyal ako sa Tianbao City. Sabi ni Lance. Di ba sabi ko wag kang gumala, bakit gumagala ka na naman? Nako, Uncle Fifth, ayos lang, bago lang ako dito, hindi pa ako pamilyar sa lahat. Hindi talaga ako pwedeng manatili sa bahay araw-araw, kailangan kong lumabas at maglakad-lakad, kahit na may pagkakataon. Para magpalipat-lipat bago mahulog sa ulo ko Tama, kung gayon kailangan mong mag-ingat, nasaktan mo si Master Songdan, tiyak na maghihiganti siya sa iyo, ang lalaking ito na si Jerez ay napakakitid ng pag-iisip. Oo, syempre, gagawin ko. Siya nga pala, si Master Songdan din ba ay isang immortal na magsasaka? Tanong ni Lance. Siyempre, immortal cultivators sila, kasi mayaman sila sa pills, pero hindi pa sapat ang talent nila, at hindi na nila ma-digest ang mga pills, kaya hindi malakas. Oh, Fifth Uncle, ano ang nasa likod ng body refining realm? At ano ang iyong lakas? Maaari mo bang sabihin sa akin ng sabay-sabay upang magkaroon ako ng layunin? Sige, kung gayon ay ipapasikat ko ito sa iyo, ang mga kaharian ng mga walang kamatayang magsasaka, mula sa mababa hanggang sa mataas, ay ang pagdalisay ng katawan, pagbukas ng banayad, pag-iilaw ng puso, espiritual na harmony, banayad, pag-iilaw ng puso, espiritual na harmony, yuanying, pagdakila, pagsasama, paghihiwalay, mahayana, at paglipat. Sa kabuuan, mayroong 10 dakilang kaharian, at pagkatapos ng kapigatian, ang isa ay makakaakyat sa Immortal Realm, ngunit ang mga makakarating sa Ascension Ground ay kakaunti at napakalayo. Okay, naintindihan ko na, so anong level na ang narating mo ngayon? Tanong muli ni Lance. Walang itinago si Jing Tian at sinabing, naabot ko na ang ikatlong dakilang kaharian, na kung saan ay Jing Tian at sinabing, naabot ko na ang ikatlong dakilang kaharian, na kung saan ALL ang Heart Illumination, at ako ngayon ay nasa unang yugto ng Heart Illumination. Naiintindihan, kung gayon paano ang iba pa nating pamilyang Damon. Tulad ng Panginoon ng bahay ng pamilyang Damon. Ang Panginoon ng pamilyang Damon ay nasa ikatlong dakilang kaharian, ngunit siya ay nasa ikapitong hakbang ng pag-iilaw ng puso, at ang pagkakaiba sa pagitan ko at niya ay napakalaki, ang isang hakbang na pagkakaiba ay parang pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa Tumanggaw si Lance sa kanyang ulo, si Lance ay nasa unang kaharian lamang, ang body refining, at ito ay isang hakbang lamang, at pagkatapos lamang ng 9 na hakbang ng body refining ay maaabot niya ang pangalawang dakilang kaharian, ang pagbubukas ng liwanag. Pagkatapos ay ang iklong dakilang kaharian, Heart Illumination. Ang ika-4 na dakilang kaharian, Spiritual na Harmony, at hanggang sa ika-10 dakilang kaharian, Transmigration. Nanay, hindi man lang naglakas loob si Lance na isipin ito, napakarami, talagang araw ng unggoy. Si Lance ay talagang walang pasensya para dito, sa mortal na kaharian, siya ay naglagay ng labis na paghihirap at pagsisikap upang sanayin ang isang espiritong katawan at humakbang sa kawalan, at dumaan sa 1,000 paghihirap upang makarating sa espiritu. Realm.
Ngayong nakarating na siya sa spiritual realm at kailangang dumaan sa napakahirap na paglalakbay pagkatapos maging isang immortal na magsasaka, sa totoo lang, nauubusan na talaga ng pasensya si Lance. Kailangan kong gamitin ng lubusan ang Immortal Chi ng Nine Taoist Demon King para lubos na pinuhin ang mga Spirit Stone at mabilis na maging malakas. Kung gayon, bakit hindi mo na magtakda ng isang maliit na layunin, halimbawa, upang linisin ang bodega ng pamilyang Damon na malinis ng mga Spirit Stone? Matigas ang tingin ni Lance at madilim na sinabi. Pagkatapos nito, pumunta sa Flying Cloud Sect, at kung maaari, linisin din ang mga bodega ng Flying Cloud Sect. Siyempre, natatakot ako na medyo malaki ang gana na ito. Biglang nagtanong si Lance, nga pala, fifth uncle, iyong anak, tatawagan ko ba siyang kapatid? Kung hindi ako bumalik sa aking mga ninuno, mas matanda ako sa kanya. Kung ano man, hindi mahalaga, upang maging isang immortal, hindi mo kailangang maging maliit. Ang pangalan ng aking anak babae ay Tang Huan, siya ay 16 na taong gulang at umabot na sa ikatlong yugto ng pagdadalisay ng katawan. Basta, sayang. Napabuntong hininga. Kung ano man, hindi mahalaga, upang maging isang immortal, hindi mo kailangang maging maliit. Ang pangalan ng aking anak na babae ay Harleen, siya ay 16 na taong gulang at umabot na sa ikatlong yugto ng pagdadalisay ng katawan. Basta, sayang. Napabuntong hininga si Jing Tian. Bakit nagbubuntong hininga si fifth uncle? Sinabi ni Jing Tian, nag-aalala ako sa aking anak, nabalitaan ko na hindi siya nagkakaroon ng masayang buhay sa Flying Cloud Sect, madalas siyang binubuli, at may mga taong tumutudyes pa rin sa kanya, na patuloy na bumabagabag sa kanya. Uncle Fifth, huwag kang mag-alala, kapag pumasok ako sa Flying Cloud Sect, tutulungan kitang alagaan siyang mabuti. Oh, salamat sa intensyon na ito. Nakangiting sabi ni Jing Tian, ngunit sa loob-loob niya ay halatang hindi niya ito sineryoso, iniisip na tinutokso lang siya ni Lance. Sige, Lance, ang daan patungo sa walang kamatayang paglilinang ay mahaba at walang katapusan, marami ka pang dapat gawin, kaya magmadali at magtrabaho ng husto, alamin ng mabuti ang mga sekreto ng pagpino ng katawan ng Tang, at subukang maabot ang unang yugto ng pagpino ng katawan. Sa lalong madaling panahon. Hindi alam ni Lance kung dapat niyang sabihin sa kanyang ikalimang tiyuhin na, sa katunayan, naabot na niya ang unang klase ng body refining. Gayunpaman, walang sinabi si Lance, dahil kapag nagawa na niya ito, magiging mahirap para kay Lance na ipaliwanag kung bakit mabilis niyang napino ang first-class spiritual stones, dahil napakagulo nito. Bumalik si Lance sa kanyang silid, ngunit hindi mapatahimik ang puso ni Lance. Dahil, ang maliit na layunin ni Lance ay palaging nagmumulto sa kanya. Kailangan kong maghanap ng paraan para makapasok sa Tang warehouse, kaya wala akong pasensya na sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa ng paunti-unti. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Lance sa kwarto, at dumiretso si Lance sa account room ng pamilyang Damon. Alamin muna kung ano ang bodega ng pamilyang Damon, pagkatapos ay magplano kung paano makalusot sa bodega ng pamilyang Damon. Dumating si Lance sa ledger room ng pamilyang Damon. Para saan? Nakita ng Katie wala ng account house ng pamilyang Damon si Lance at sinigawan siya. Account house ng pamilyang Damon si Lance at sinigawan siya. Ang tagapangasiwa ng bookkeeper ay hindi man lang nagbigay ng mukha kay Jing Tian, lalo pa kay Lance. Ng bookkeeper ay hindi man lang nagbigay ng mukha kay Jing Tian, lalo pa kay Lance. Sinabi ni Lance, may utang ka pa sa akin ng micro spirit pill, pumunta ako para kunin ito. Ano? Pumunta ka para kumuha ng micro spiritual pill? Oo, pupunta ako at kukuha ng micro spirit pills ko, kailangan mong igay ito sa akin. Sabi ni Lance na may kalokohang mukha. Hahaha. Tawang-tawa ang mga Katie wala na iyon, dumating si Lance para kunin mismo ang micro spirit pill, talagang napakatanga niya.
Gayunpaman, sinadya ni Lance na kumilos ng napakaloko upang maging mas kapaki-pakinabang para sa kanya na malaman ang sitwasyon ng bodega ng mga account. Bukod pa, kung ang bodega ng mga account ay talagang ninakaw, mas madaling ibukod si Lance. Idiot, get out! Sigaw ng bookkeeper steward na iyon. Ngumuso si Lance, hindi ako gumugulong, iinom ko ang aking micro spirit pill, karapat-dapat dapat ibigay mo ito sa akin, o mananatili lang ako dito. Idiot, ha 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 ha, at umaasa ka pa. Ha 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 ha, at umaasa ka pa. Lalong nagtawanan ng ilang katiwala. Napaupo talaga si Lance sa lupa at umakto na parang umaasa sa lupa at hindi umaalis. Ang iilang accountant na iyon ay tumingin sa katiwala at nagtanong, Panginoong katiwala, ano ang dapat naming gawin? Sinabi ng katiwala na iyon, pasabog siya. Ngumuso si Lance, how dare you guys, sa tingin ba ninyo ang aking tiyuhin, Si Lance, how? Aking tiyuhin, ang ikasyam na elder. Tingin ba ninyo ang aking tiyuhin? Aking tiyuhin, ang ikasyam na elder, ay talagang mas mababa kaysa sa inyo sa pamilyang Damon. Kung susubukan ninyong hawakan ako, tiyak na aalagaan ng aking ikalimang tiyuhin ikaw. 1486. Ito. Medyo nahihiya din ang bookkeeper steward, sa katunayan, ang dahilan kung bakit hindi niya binigyan ang 9th elder ng micro spirit pill noon ay dahil lihim siyang inutusan ng housemaster na magkaroon ng bakang ng housemaster, ngunit kung sasaktan niya si Lance, hindi siya magkakaroon ng suporta ng housemaster. Kalimutan mo na, kung gusto niyang maglokohan, hayaan mo siyang maglokohan, hindi naman niya ibibigay ang micro spiritual pill. Pagkatapos noon, iniwan ng lahat ng nasa ledger room si Lance at hinayaan siyang umasa dito. Sa kabilang banda, sinamantala ni Lance ang pagkakataong obserbahan ang panloob na istruktura ng silid ng mga account, na naghahanap ng anumang paraan upang makalusot siya sa bodega ng silid ng mga account. Sa ganitong paraan, si Lance ay nalugmok sa silid ng mga account sa loob ng 3 araw. Tuwing umaga, pumunta si Lance sa bodega ng accountant. Sa wakas, nagbunga ang kanyang kung fu, nagawang malaman ni Lance ang istruktura ng bodega ng accountant. Una sa lahat, ang bodega ng accounts room ay napakasikip at gawa sa napakatibay na materyales, kaya maliban na lang kung ang isa ay napakalakas na immortal, tulad ng isang taong nakarating na sa Yuanying stage o mas mataas, hindi nila mapupwersang masira. Ang bodega. Gayunpaman, ang mga immortal na umabot na sa Yuanying stage o mas mataas ay hindi man lang tumingin sa mga bagay sa loob ng ledger warehouse ng pamilyang Damon, ito ay masyadong mababa para sa mga immortal sa antas na ito, at nalaman din ni Lance na ang tunay na mahahalagang bagay ay hindi man nakatago sa bodega ng ledger, ngunit sa bag ng imbakan ng may-ari ng pamilyang Damon. Ang tanging nakatago sa bodega ng accountant ay ang publiko ng pamilyang Damon, mas ordinaryong mga bagay, halimbawa, ilang mga first-grade spirit stone, at micro mga spirit pill, na mas mababang uri ng mga bagay. Si Lance ay medyo nadismaya sa loob dahil ang bodega na ito ay walang kasing daming kayamanan gaya ng inaasahan niya, na lahat ay mga mas mababang uri ng mga spirit stone. Gayunpaman, para sa kasalukuyang Lance, ang mga espiritong bato sa unang baitang ay napakahalaga na, kaya hindi na kailangang pag-isipan pa ito ng ganoon. Ang pinto ng bodega ng mga account ay isang napakadetalyadong mekanismo na malaking kandado. Ang susi ay nasa Panginoon lamang ng pamilya, sa tuwing may gustong kunin ang katiwala, kailangan niyang pumunta at kunin ang susi, at pagkatapos gamitin ito, kailangan itong ibinalik kaagad sa Panginoon ng pamilya. Halos walang paraan para makalusot si Lance sa bodega ng ledger. Gayunpaman, hindi susuko si Lance. Sa loob-loob, sinabi ni Lance, ngayong gabi, makakalaban ko lang kung mabubuksan ng 9 the Wisp Demon King na Immortal Chi sa katawan ko ang pinto ng bodega na iyon. Nang gabing iyon, tahimik na pumunta si Lance sa ledger room ng pamilyang Damon. Kaunti lang ang mga katulong na nanunood sa accounts room, ang mga katulong na ito ay hindi mga immortal na magsasaka, madaling makitungo sa kanila si Lance kahit na siya ay bata pa. Papa!
Binato ni Lance ang ilang maliliit na bato at nataman ang isa sa mga acupuncture point ng katulong na iyon ng sabay-sabay. May ideya din si Lance na subukan ito, pagkatapos ng lahat sila ay mga espiritu at hindi alam kung ang mga puntos ay kapaki-pakinabang tulad ng mga mortal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay gumana, at ang ilang mga katulong na iyon ay agad na tinamaan ni Lance na may antok na acupoint, pagkatapos ay sumandal sa haligi at huminga ng makatulog. Umakyat si Lance at binuksan muna ang pinto ng accounts room bago pumasok sa loob ng accounts room at dumating sa gate ng warehouse. Inilagay ni Lance ang kanyang palad sa pintuan ng bodega, at ang immortal chi sa kanyang katawan ay mabilis na lumabas sa kanyang katawan bago ibuhos sa loob ng susi ng organ ng bodega. Ang walang kamatayang chi ni Lance ay parang isang napakalaking corrosive na gas na sumire sa susi ng mekanismo ng bodega ng sabay-sabay. Binawi ni Lance ang kanyang immortal chi at malakas na itinulak, at nabuksan ang pinto ng bodega. Walang pakialam na ngumiti si Lance, ang immortal chi ng Nine the West Demon King ay talagang isang balsamo, maaari itong gamitin kahit saan. Sabay-sabay na pumasok si Lance sa loob ng bodega. Sa sandaling ito, mayroong ilang mga kahon ng micro-spiritual pills sa loob ng bodega, halos 10,000 butil. Siyempre, bilang karagdagan sa micro-spiritual pills, mayroon ding 2 kahon ng first-grade spirit stones. Ang natitira ay ilang mababang uri ng espiritong damo. Pati na rin ang ilang mga pildores na hindi alam ni Lance kung ano ang kanilang ginawa, ngunit tiyak na hindi ito anumang partikular na mahalaga, kung hindi ay hindi ito may lalagay dito. Si Lance ay walang interes din sa mga tabletang iyon, at dumiretso siya at nagbuhos ng 2 kahon ng first-class spirit stones, at sa isang pagwawalis ng kanyang tingin, ang 2 kahon ng first-class spirit stones ay nagdagdag ng halos mahigit 100. Haha, 100 first-class na mga espiritong bato, mabuti. Si Lance ay walang kabuluhan, ang kanyang 2 kamay ay nakadiin sa ibabaw ng 2 tumpok ng first-class spirit stones sa lupa, pagkatapos ay sinimulang pinuhin ang mga ito. Ang immortal chi sa katawan ni Lance ay bumangon mula sa kanyang mga palad, at sa sandaling ang mga spirit stone ay nababalot sa immortal chi, agad itong natunaw at pagkatapos ay naging aura na tumalon sa katawan ni Lance, ang bilis ay kakilakilabot. Ang immortal chi ay karapat-dapat na maging isang bagay na umiiral lamang sa immortal realm, ang bilis ng pagpino ng mga spirit stone ay masyadong mabilis. Pagkaraan ng mga 2 o 3 minuto, 2 tumpok ng mga espiritong bato, higit sa 100, ay pinadalisay ni Lance at pagkatapos ay nilalanghap sa kanyang katawan. Pakiramdam ni Lance ay kinakain na ng bawat selula sa kanyang katawan. Ang mga ordinaryong tao, kung makalanghap sila ng napakaraming espiritual na enerhiya sa loob ng maikling panahon, ang kanilang mga selula ay tiyak na mauunat hanggang mamatay o sumasailalim pa nga sa mutation, para itong isang mortal na kumain ng 100 mangkok ng kanin sa loob ng 2 hanggang 3 minuto at sumabog ang tiyan. Diretso. Siyempre, ang mga ordinaryong tao ay hindi makapagpino ng napakabilis, at tanging si Lance lamang ang may immortal na chi para sa ganoong kabaligtaran na bilis. Pumuputok ang mga selula ni Lance, ngunit ang walang kamatayang chi sa katawan ni Lance ay mabilis na dumadaloy sa kanyang katawan, tinutulungan si Lance na matuno ang kanyang aura at ibahin ito sa isang qualitative na pagbabago sa kanyang katawan. Ang ilang mga taong may mahinang talento, gaano man karaming mga table tasks ang kanilang kinain, ang kanilang kakayahan sa panunaw ay mahina, kaya ito ay isang bagay na nakadepende rin sa kung gaano katalento ang individual. Agad na lumikas si Lance at tahimik na bumalik sa kanyang silid. Pagkatapos, umupo si Lance sa kanyang kama upang tunawin ng maayos ang mga spirit stone na kaka-absorb niya. Sa tulong ng immortal chi ng 9 na demonyo, tumagal lamang ng 2 oras si Lance upang matuno ang buong aura ng walang anumang pag-aaksaya, at ang lahat ng ito ay nabago sa isang qualitative na pagbabago sa kanyang katawan. Nagsimulang bumangon ang kaharian ni Lance mula sa unang yugto ng pagdadalisay ng katawan. Pangalawang yugto ng pagdadalisay ng katawan. Ikatlong yugto ng pagdadalisay ng katawan. Ika-4 na yugto ng pagdadalisay ng katawan.
Huminto itong umakyat si Lance sa ika-4 na yugto ng pagdadalisay ng katawan. Grass, sa ika-4 na yugto pa lang ng body tempering, naisip ko na ito ay aakyat sa Yuan Ying stage. Nanlumo si Lance. Ang pagsipsip ng 100 first class na spirit stone upang umakyat sa ika-4 na yugto ng body tempering ay talagang napakabagal, si Lance ay medyo naiinip. Sa madaling salita, labis na hindi nasisiyahan si Lance. Gayunpaman, ang gana ni Lance ay talagang napakalakas, naabot na niya ang ika-4 na yugto ng body tempering sa loob ng wala pang 10 araw pagkatapos makarating sa spirit world, ano pa ang gusto niya. Ang ibang tao, kahit nasa edad na 17 o 18, ay maaaring hindi maabot ang ika-4 na yugto ng body tempering. Ang anak na babae ni Jing Tian, si Harvian, ay nasa ika-3 yugto pa lamang ng body tempering sa edad na 16, at sa ganoong paghahambing, si Lance ay talagang napaka-unorthodox. Bagamat hindi nasisiyahan si Lance, natuklasan din ni Lance ang isang katotohanan mula sa bagay na ito, at iyon ay ang pagkonsumo ng mga bagay tulad ng mga spirit stone ng mga immortal na magsasaka ay napakahusay, ito ay astronomical. Ang 100 espiritong bato ay magpapahintulot lamang sa kanya na umakyat sa ika-4 na yugto ng body tempering, kaya't maisip ng isa kung gaano kalaki ang pagkonsumo. Hindi nakakagulat kung gaano kahalaga ang walang kamatayang mga mapagkukunan sa mundo ng paglilinang. Parang lagi akong umaasa sa pagnanakaw at pagnanakaw, hindi naman ito ang paraan kung tutuusin, kailangan kong pagsamahin ang sarili kong paglilinang at pagpino ng mga spirit stone sa isa't isa, para mas mabilis. At sa sandaling ito, ang buong pamilyang Damon ay naalarma. Knock knock knock. May tunog ng gong mula sa labas, at sumigaw ang isang lalaki, ang bodega ng mga account ay ninakaw, lahat ng mga anak ng pamilyang Damon ay mabilis na nagtitipon. 1487. Nang marinig ni Lance ang sigaw, tumawa siya, 2 oras na bago ko nalaman, ang tanga, karapat-dapat akong manako. Sa labas, sumigaw si Jing Tian, Lance, huwag kang matulog, bumangon ka. Nagkunwaring inaantok si Lance at sinabing, ika-5 uncle, ano ito? Napakaingay, huwag tayong magkaroon ng magandang tulog. Huwag kang matulog, may malaking nangyari, ninakaw ang bodega ng ledger ng pamilyang Damon. Pag nanakaw ito, ano ang kinalaman nito sa akin, hindi ako nakakakuha ng kahit isang micro spirit pill, karapat-dapat ako. Sabi ni Lance. Lance, huwag kang magsalita ng ganyan, sige, bilasan mo at mag-ipon. Hindi na nagsalita pa si Lance, hinubad ang kanyang jacket at sadyang lumabas sa kanyang pijama, na tila nagmamadaling umakyat sa kanyang kama. Si Lance ay hindi nag-aalala tungkol sa sinumang maghahinala sa kanya, dahil siya ay isang 12 taong gulang na batang lalaki lamang sa hitsura, na mag-aakalang kaya niya ito. Dumating si Lance sa plaza sa labas ng pamilyang Damon Hall. Nang dumating si Lance, halos lahat ay nandoon. Ang Panginoon ng pamilyang Damon ay tumingin kay Lance na huli nang dumating at nakapijama at sumigaw sa galit, sinabi ko sa iyo na mag-ipon ka kaagad, bakit ngayon ka lang? Sabi ni Lance, masyado akong nakatulog. Huwag kang tatayo. Ungol ni Lance sa kanyang puso at tumayo sa isang malaking grupo. Sinabi ng padre de pamilyang Damon, 1 oras lang ang nakalipas, tandaan, ang 1 oras ay katumbas ng 2 oras, ninakaw ang bodega ng account ng pamilyang Damon at inalis ang lahat ng mga spirit stone. Nagkagulo ang mga tao, bagamat alam na nila ang tungkol dito, ibang kwento ang marinig ang padre de pamilya na sabihin ito sa sarili nilang mga tainga. Si Lance, gayunpaman, ay may bahagyang pagtaas sa mga sulok ng kanyang bibig. Sumunod ang ulo ng pamilyang Damon, lahat, makinig, ang nagnakaw ng mga spirit stone ay hindi dapat isang tagalabas, ito ay dapat na isang tao sa loob ng pamilyang ito. Wow! Sa sandaling ginawa ang pahayag na ito, ang buong lugar ay muling bumalik sa gulat, ito ay isang magnanakaw ng pamilya. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, mayroon siyang kaunting paningin, ngunit alam niyang magnanakaw ito ng pamilya. Kabuuan ng higit sa 100 mga espiritong bato, kahit na sino ang nagnakaw sa kanila,
ang mga ito ay hindi maaaring dalisayan sa isang maikling panahon, kaya ang mga bato ay dapat pa ring itago sa loob ng pamilya. At walang sino man ang pinapayagang umalis sa lugar na ito, patuloy na maghintay dito hanggang sa ito ay matagpuan. Gaano katagal iyon, sa kalagitnaan ng gabi? Sabi ng isang lalaki. Kahit gaano katagal, tumayo dito at huwag umalis ng isang hakbang. Ngayon, ipinapayo ko sa inyong lahat, kung sino man ang nakakaalam ng isang palatandaan, mangyaring lumabas at iulat ito kaagad, o kung sino ang nagnakaw ng batong espiritu, halika. Out and admit it voluntarily, you can be lightly sentenced to fly, otherwise, kapag natunton na ito, haharapin ang batas ng pamilya. Nagkaroon ng maraming talakayan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng tagapangasiwa ng bookkeeper, Guro, hindi ko alam kung maituturing itong isang palatandaan, ngunit sa 3 araw na ito, ibinalik ng ika-9 na elder si Lance, araw-araw siyang umaasa sa bookkeeper. Lance. Itinuon ng ulo ng pamilya ang kanyang tingin kay Lance. Ngumuso si Lance, akala mo ba ninakaw ko ito? Sabi ng steward na iyon, hindi ko sinabing ninakaw mo, ni-report ko lang ito sa iyo, nag-rogue ka nga sa accounts room ng 3 araw. Ang padre de pamilya ay sumigaw ng malakas, sabihin, bakit 3 araw kang nagluluksa sa accounts room, at ano ang iyong intensyon? Sinabi ni Lance, may utang sa akin ang accountant ng micro-spiritual pill, umaasa ako sa accountant, ngunit gusto kong bigyan nila ako ng micro-spiritual pill na nararapat sa akin. Ang ulo ng pamilya ay tumingin sa ika-9 na elder at sinabi, ika-9 na elder, hindi ako makikinig sa sinasabi ni Lance, itatanong ko lang sa iyo kung ikaw ay. Ano ang dapat kong isagot? Sabihin mo, inutusan mo ba si Lance na umasa sa accountant? Sinabi ni Jing Tian, Guro, ano ang ibig mong sabihin dyan? Kung sa tingin mo ay ninakaw ko ang espiritong bato, maaari kang pumunta sa aking bahay at hanapin ito, kung hindi, huwag magbuhos ng dugo. Jing Tian. Si Lance ay bata. Hindi siya aasa sa accounts room ng walang dahilan, tiyak na may nag-utos sa kanya na gumawa ng isang bagay, hindi ka pa rin nagsasabi ng totoo. Sigaw ng padre de pamilya. Nagalit din si Jing Tian. Harvey, alam kong palagi kang hindi nasisiyahan sa akin, kung may intensyon kang i-frame ako, mangyaring huwag gumawa ng maraming dahilan, kahit na iniisip ko na ikaw ay ang namamahala sa pagnanakaw, at sa wakas ay naglagay ng mga singil sa akin upang ako ay maging kambing habang ikaw ay nangingisda para kumita. Bang! Biglang nagunat ang manggas ng pamilyang Damon Master at may lumipad na anino, na tinamaan si Jing Tian ilang dosenang metro ang layo. Poof! Ang pamilyang Damon Master ay bumagsak sa lupa at nagluwa ng isang subo ng dugo ng mabigat. Fifth uncle. Si Lance ay abala sa pagmamadali. Sinabi ni Harvey, Jing Tian, kung sasabihin mo ang isa pang salita ng walang kaparerikon, huwag mo akong sisihin sa hindi pagsasalita tungkol sa pag-ibig sa kapwa angkan, iimbestigahan ko ang bagay na ito, at kung pinapayagan akong mag-imbestiga at malaman na ito talaga may kinalaman sa iyo, tiyak na lilipulin ko ang pamilya ko. Ikaw. Tinakpan ni Jing Tian ang kanyang dibdib at galit na tumingin sa kanyang amo. Tinulungan ni Lance si Jing Tian na tumayo at tumingin din kay Harvey nang may galit. Si Lance ay medyo humihingi ng tawad sa loob, hindi inaasahan na madadami ang kanyang ika-5 tiyuhin. Gayunpaman, nanumpa si Lance na isang araw, pasabugan niya si Harvey. May tao, dalhin agad ang buong pamilyang Damon, pataas at pababa, kahit saan, kahit maghukay ka ng 3 talampakan sa lupa, dapat mong mahanap ang mga nakatagong mga spirit stone. Ang mga spirit stone ay dapat nasa loob pa rin ng pamilyang Damon, dahil, walang sinuman sa ang pamilyang Damon ay makakatakas sa aking pakiramdam, kung sinuman ang umalis sa pamilyang Damon, tiyak na babalaan nila ako. Oo. Kinabukasan, hanggang tanghali ng sumunod na araw, hinalungkat ng buong pamilyang Damon ang mga kahon at hinukay ang sahig. Sa kasamaang palad, ito ay nakatadhana na maging walang saysay, at pagkatapos ng isang gabi kasama ang isang umaga ng pag-ikot at pag-ikot, walang natagpuan.
Sa pag-uulat sa Panginoon ng bahay, walang nakitang mga pahiwatig ng mga espiritong bato. Imposible, baka may lugar na hindi mo nahanap. Sigaw ni Harvey. Guro, ang pamilyang Damon ay pataas-baba, kahit saang lugar ay binaligtad, at talagang walang anumang bakas ng isang batong espiritu. Biglang tumawa si Harvey, mabuti, nangangahulugan ito na ang mga spirit stone ay hindi nakatago sa pamilyang Damon, ngunit sa storage bag ng isang tao, hahaha. Lumalabas na ang dahilan kung bakit ang pamilyang Damon ay naghukay sa lupa ay upang maalis muna ang isang bagay, kung ang paghuhukay ay walang nabunyag, nangangahulugan ito na nakatago ito sa storage bag ng isang tao. Lahat ng nandito, makinig kayo, ilabas agad lahat ng storage bag sa katawan nyo at tignan nyo isa-isa, kung may hindi makikipagtulungan, ibig sabihin ninakaw niya siguro ang spirit stone. Bagamat maraming reklamo, walang magawa ang lahat kundi ilabas ang kanilang mga storage bag upang hindi pagdudahan. Dumating si Harvey upang siyasatin ang mga ito ng isa-isa, ibinuhos ang lahat ng nasa mga bag ng imbakan. Ang resulta ay, muli, walang saysay. Imposible. Galit na sigaw ni Harvey. Guro, maaaring ang dumating upang magnakaw ng mga espiritong bato ay mas makapangyarihang immortal kaysa sa iyo. Ngayong ang buong pamilya ay naghanap at walang nakita, isa lang ang posibilidad sabi ng pangalawang matanda. Ang mukha ni Harvey ay berde at asul. Sigaw ni Harvey ng 3 beses. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon ay ibinalita ni Harvey ang paglusaw, na tila napilitang tanggapin na ang mga espiritong bato ay ninakaw ng mga immortal na magsasaka na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. 1488. Sa wakas ay bumalik si Lance sa kanyang silid, ngunit sa kasamaang palad, ang silid na kanyang tinutuluyan ay naligtad na, at ang dumi sa sahig ay nahukay na mula sa buong pamilyang Damon. Tila ang 100 first class na spirit stone ay hindi maliit na halaga kung hindi ay hindi mahihirapan si Harvey. Kinailangan ni Lance ng kalahating buwan upang ganap na patatagin ang ika-4 na yugto ng body tempering. Gayunpaman, mayroon lamang si Lance sa kaharian, ngunit walang mga lihim na pamamaraan o kayamanan ng mahika. Mukhang kailangan kong mabilis na makahanap ng isang lihim na paraan upang matuto, kung hindi, ako ay magiging lubhang dahado kapag nakatagpo ako ng mga immortal na magsasaka, at ang aking mortal na realm martial skills ay sadyang hindi kakayanin sa harap ng magic treasures ng spirit realm. Dumating si Lance sa kalye at nakita ang isang library sa kanyang harapan. Pumasok si Lance sa library at sinimulang tingnan ang mga libro sa loob ng library. Sa pampublikong aklatan, walang kamatayang paglilinang o ano nito, maraming walang kamatayang pananaw. Isang araw nang nagbabasa ng mga libro si Lance at marami siyang natutunan tungkol sa ilan sa mga bagay sa immortal na cultivation world. Tanghali pa lang, nang papaalis na si Lance sa silid-aklatan, nagkataong bumaling si Lance sa isang pahina na may nakasulat na, 9 The West Demon King Siyang News. The 9 Devils. Natigilan si Lance, medyo hindi makapaniwalang makakita ng libro tungkol sa 9 The West Demons, kaya lang, ito ay isang maikling pahina lamang. Ang 9 The West Demons, kaya lang, ito ay isang maikling pahina lamang. Ang nakasulat ang siyam na The West Demon King ay isinilang 5 milyong taon na ang nakalilipas sa wusyo ng One Heavy Sea, at pagkatapos ng 2,000 taon ng paglilinang, sa wakas ay umakyat siya sa Immortal World. Bago siya umakyat, nilikha ang 9 The West Demon King. Maraming mga alamat sa daigdig ng mga espiritu, na ang pinakatanyag ay ang labanan sa dagat ng mga ghosts, kung saan pinatay niya ang libu-libong mga kaaway sa isang pag-sweep ng kanyang streamer ng espiritu, na napakalakas. Ayon sa alamat, bago umakyat, ang siyam na The West Demon King ay nag-iwan ng isang espiritual na bahay, na gawa sa mga espiritong bato at maaaring gawing mas maliit at mas malaki. Totoo o hindi? Iyon ang pagtatapos ng pagpapakilala tungkol sa 9 The West Devils. Habang hinahaplos niya ang text, tila naramdaman ni Lance na ang 9 The West Demon King na immortal chi sa loob niya ay napakaamo sa sandaling ito. Tila ang siyam na The West Demon King ay umakyat mula sa daigdig ng mga espiritu 5 milyong taon na ang nakalilipas.
Hindi ko alam kung ang Nine Dao Spiritual Mansion ng Nine Dao Demon King na iyon ay totoo o hindi, kung saan ito nakaburol. Napakabuti kung mahanap ko ito, ang isang espiritual na mansyon na ganap na gawa sa mga spirit stone ay masyadong maluho. Kinamumuhian na ngayon ni Lance na hindi pa niya alam ang impormasyong ito sa simula pa lang, kung hindi, maaari niyang tanungin ang siyam na Dao Demon King sa kanyang mukha habang hindi pa siya nagbabago sa immortal na enerhiya. Ibinuka ni Lance ang kanyang palad, at sinulid ng gintong walang kamatayang enerhiya ay lumulutang sa kanyang kamay. Demon King? Demon King? Nasaan ang espiritong bahay na naiwan mo noon? Maaari mo ba akong bigyan ng direksyon? Sabi ni Lance habang nakatingin sa sinulid ng walang kamatayang chi. Gayunpaman, ang thread na iyon ng immortal na chi ay hindi na espiritual, ito ay immortal na chi lamang. Umalis si Lance sa library ng may panghihinayang. Sa isang kisap mata, oras na para sa Flying Cloud Sect na mag-recruit ng mga disipulo. Sa isa sa mga kalye sa Tianbao City, may nakapost na malaking poster na nagsasabing Flying Cloud Sect Recruiting Outsider Disciples. Application date, XDTX. Age requirement, under 16 years old, above the first stage of body refining. Ang mga kabataan sa Tianbao City na nakakatugon sa mga kinakailangan at interesadong maging isang peripheral na disipulo ng Flying Cloud Sect ay iniimbitahan na magparehistro sa Moonwatching House sa loob ng tinukoy na petsa. Binibilang ni Lance ang mga araw, may 10 araw pa bago ang petsa ng pagpaparehistro. Agad na umuwi si Lance. Sa sandaling ito, sa pamilyang Damon, binibilang ng 6 na matatanda ang bilang ng mga anak ng pamilya na sasali sa pagsusulit ng Flying Cloud Sect ngayong taon. Mayroon pa bang nakarating sa unang yugto ng body tempering? Kung gayon, umalis ka na dyan. Dadalhin ko ito sa akin. Sama-sama kayong mag-sign up. Sigaw na 6 na matatanda ng pamilyang Damon. Si Lance ay abala na sumigaw, at ako rin, magsa-sign up din ako. Biglang tumingin ang lahat kay Lance. Lance, ano ang sinisigawan mo? Natugunan mo ba ang mga kinakailangan? Sabi ng ika-6 na elder na may masamang tingin. Sinabi ni Lance, nakatungtong na ako sa unang yugto ng body tempering, kaya bakit hindi sumunod? Ano? 12 taong gulang ka palang tumuntong sa unang yugto ng body tempering. Oo. Halika dito, susulitin kita. Umakyat si Lance. Inilagay ng ika-6 na elder ang kanyang kamay sa braso ni Lance, at biglang, ang ika-6 na elder ay nakatitiyak na si Lance ay talagang tumuntong sa unang yugto ng pagdalisay ng katawan. Heavens! You've really stepped into the first stage of body tempering. How is this possible? You're only 12 years old. Nagbago ang mukha ng 6th elder. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, nakatungtong na ako sa ika-4 na yugto ng body tempering, nakakagulat sa unang yugto. Ngunit sa kasamaang palad, mayroon akong immortal chi para itago, kaya kahit gaano kakalakas, ito ay magiging mahirap para sa iyo na tuklasin ang aking nakatagong kaharian. Hindi dahil sa sadyang nagpapanggap si Lance na ikinukumpara at itinatago ang kanyang kaharian, ngunit ayaw niyang masyadong mabigla ang mga tao, kung tutuusin, kung siya ay kilala na tumuntong sa ika-4 na yugto ng body tempering, tiyak na maging problema, at ngayon ang unang yugto ng body tempering ay mutla na ang 6 na matatanda. Gayunpaman, walang sino man ang naghinala ng anuman nang umabot si Lance sa unang yugto ng body tempering, tanging si Lance ay talagang napakatalino. Nagulat ang ika-6 na elder, Lance, paano ka nakarating sa unang yugto ng body tempering ng ganoon kabilis? Iyon din, hindi ka panipaniwala. Lance Damon. Nagtataka si Lance kung tama ba ang narinig niya, tinawag talaga siyang Lance ng ika-6 na elder, sa impress. Ang grupo ng mga teenager mula sa pamilyang Damon na kaka-rating lang upang itala ang mga istatistika ay lahat ay nabigla sa sandaling ito nang makita ang 6th elder na nagpapatunay na si Lance ay talagang nakapasok sa unang yugto ng body tempering. 12 taong gulang at umabot sa unang yugto ng body tempering. Ito. Sa buong kasaysayan ng pamilyang Damon, natatakot ako na wala pa. Hindi nakapagtataka na magiliw na tinawag ni 6th Elder 10 si Lance na Lance.
Ngumiti si Lance, hindi ko alam kung bakit napakabilis kung nakapasok sa unang yugto ng body refining, na-verify mo pa rin, walang pagkakamali, di ba? Hindi, Lance, nagulat ka talaga sa akin, ikaw talaga ang ipinagmamalaki ng aming pamilyang Damon. Sabi ng ika-6 na elder na may papuri sa mukha. Oh, okay. Ang ika-6 na elder ay nagtanong, siya nga pala, alam ba ng iyong ika-5 tiyuhin ang tungkol sa pagpasok mo sa unang yugto ng pagdadalisay ng katawan? Pa, hindi ko pa alam, nakatungtong lang ako sa unang yugto ng body refining kaninang umaga. Sabi ni Lance. Agad na nag-utos ang ika-6 na elder, sino sa inyo, tawagin mo ang ika-9 na elder. Aalis ako. Agad na tumakbo ang isang 15 taong gulang na batang lalaki. Sa tirahan ni Jing Tian. Si Jing Tian ay may hawak na isang first grade spirit stone sa kanyang kamay, pinipino, hinihigop, tinutunaw, at nililinang sa napakabagal na bilis, kahit na may kakayahan siyang pinuhin ang isang unang baitang spirit stone sa loob ng isang oras, ito ay isang pag-aaksaya. Kung ito ay masyadong mabilis at hindi lubusang natutunaw, kaya't dadalisayin lamang niya ang isang espiritong bato sa loob ng 10 araw at kalahating buwan na may layuning mapakinabangan ang kanyang paggamit. Sa sandaling ito, sumigaw ang isang binatilyo sa labas, ika-9 na elder, grabe, pinapatawag ka ng 6th elder. Sa isang iglap, lumitaw si Jing Tian sa pintuan at nagtanong, ano ang pinapatawag mo sa akin? Medyo nalilito si Jing Tian. Tila wala siyang hinanakit sa 6th elder, tiyak na walang anumang pagkakaibigan. 1489. Ika-9 na elder, masama, iyong Lance, siya ay tumuntong na sa unang yugto ng pagpino ng katawan. Imposible iyon. Tinanggihan ito ni Jing Tian sa isang buntong hininga, isang biro, si Lance ay humakbang sa unang yugto ng body tempering sa edad na 12, walang sinuman sa buong kasaysayan ng pamilyang Damon ang napakagaling. Totoo, napatunayan na ito ng ika-6 na elder. Buong pusong dumating si Jing Tian sa isang tiyak na plaza ng pamilyang Damon. Mula sa malayo, kumaway ang 6th elder sa 9th elder at sumigaw, Jing Tian, bilasan mo, halika rito. Nanginig ang katawan ni Jing Tian, medyo hindi makatotohanan, tinawag talaga siya ng 6th elder na Jing Tian kung aling bahagi ng sikat na araw ang lumabas. Si Jing Tian ay maingat na lumapit sa 6th elder. Tuwang-tuwang sinabi ng 6th elder, Jing Tian, talagang pinabalik mo ang isang mabuting pamangkin at, Lance He, siya ay tumuntong sa unang yugto ng pagpino ng katawan. Ganun ba? Kalokohan, hindi ako naniniwala noong una, kaya subukan mo ito sa iyong sarili. Tumingin si Jing Tian kay Lance. Ngumiti si Lance at tinawag ang kanyang ika-5 tiyuhin, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay ni Jing Tian ay medyo nanginginig sa braso ni Lance. Ang susunod na segundo. Nagbago ang mukha ni Jing Tian, at tumingin siya kay Lance nang may pagtataka. Lance, kailan ka tumuntong sa unang yugto ng body refining? Paanong hindi ko alam? Medyo nakonsensya si Lance sa loob, ngunit talagang nakapasok na siya dito at nasa ika-4 na yugto na ng body tempering. Nako, 5th uncle, kakatungtong ko lang din sa unang stage ng body tempering kaninang umaga. Oh my God, Lance, hindi ito maaaring totoo. Hindi makapaniwala si Jing Tian. Naku, Tio Fifth, mas totoo ito kaysa sa mga perlas. Tumawa ang ika-6 na elder, Jing Tian. Ito ay talagang isang magandang bagay, ang iyong nakatatandang kapatid na lalaki, si Tang Jingdi, ay nagsilang ng isang mabuting anak, hahaha, binabati kita. Ang ika-6 na elder ay abala sa pambobola na para bang napakalapit niya. Kay Jing Tian. Ang taong ito, talagang makatotohanan, nakita ng 6th elder na si Lance ay napakalakas, maging ang kanyang tono kay Jing Tian ay iba. Tumawa din si Jing Tian, talagang hindi niya inaasahan na si Lance, na tumuntong sa void sa mortal na kaharian, ay napakalakas, mas malakas kaysa sa katutubong celestial na espiritong katawan, orihinal na inakala ni Jing Tian na si Lance ay hindi isang celestial.
Espiritong katawan, tiyak na mas masahol pa siya sa celestial spirit body, ngunit talagang nagulat siya. Talents, good job. Tuwang-tuwang tinapik ni Jing Tian ang balikat ni Lance at sinabing, si Lance ay humakbang sa unang yugto ng pagdadalisay ng katawan sa edad na 12, sa hinaharap. Ang posisyon ni Jing Tian sa pamilyang Damon ay tiyak na babangon ng diretso, tinitingnan ang ugali ng ika-6 na elder sa sandaling ito, hindi man lang alam ni Jing Tian kung tinutulungan niya si Lance o tinutulungan na siya ni Lance. Oh, fifth uncle, salamat sa iyong kabaitan sa paglilinang, patuloy akong magsisikap at hindi ka pababayaan. Sabi ni Lance. Hahaha. Tumawa ng walang ingat si Jing Tian, ang unang tao sa kasaysayan ng pamilyang Damon na tumuntong sa unang yugto ng pagpino ng katawan, nakakapagtaka na hindi siya tumawa. Sinabi ng ika-6 na elder kay Lance, Lance, sa loob ng 10 araw ay oras na para sa Flying Cloud Sect na mag-recruit ng mga peripheral disciples, gusto mong mag-sign up, tama? Siyempre gusto kong magparehistro, gusto kong pumasok sa Flying Cloud Sect. Sige le, gagawa ako ng tala para sa iyo pagkatapos, lahat ng karapat-dapat na mga anak na lalaki at babae ng pamilyang Damon ay sama-samang pupunta sa Moongazing House para magparehistro. Bagamat nasa unang yugto ka pa lang ng body tempering ngayong taon, at ang iyong hindi maganda ang pagkakataong mag-examine para makapasok sa Flying Cloud Sect, ngunit bata ka pa, kaya isaalang-alang ito ng maagang pagkakataon para makita ito. Sinabi ni Jing Tian, oo, sa pangkalahatan, mas matatag na maabot ang ikalawang yugto ng body tempering, gayunpaman, may mga nagtagumpay sa pagtatasa sa unang yugto ng body tempering, anuman ang mangyari, subukan at subukan ito. Ngumiti si Lance Haley, at sinabing, naabot ko na ang ika-4 na yugto ng body tempering, ang district assessment. Napakaliit nito. Ang pagpasok ni Lance sa unang yugto ng body refining ay mabilis na kumalat sa pamilyang Damon, at marami sa mga kabataan sa pamilyang Damon, lahat sila ay sumamba. Gayunpaman, hindi lahat ay masaya para kay Lance. Sa isang lugar sa pamilyang Damon. Bang! Narinig ng isang lalaki ang balita at hinampas ang mesa. Anong klaseng swerte ang nakuha ni Jing Tian? Sabi ng taong iyon. Ang taong ito ay ang pinuno ng pamilyang Damon, Harvey. Siyempre, hindi natuwa si Harvey na makakita ng ganito, hindi pa banggitin na mayroon na siyang masamang relasyon kay Jing Tian. Guru, sa kasaysayan ng aming pamilyang Damon, walang sino man ang nakatuntong sa unang yugto ng pagpapadalisay ng katawan sa edad na 12, ayon sa talento ni Lance, ang hinaharap ay talagang hindi mahuhulaan. Sabi ng isa sa mga matulungin na lalaki ni Harvey. Kung ang Lance na ito ay isang anak o apo ng pamilyang Damon ay hindi pa may verify. Master, anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Jing Tian na si Lance ay ang nabubuhay na anak ng kanyang nakatatandang kapatid, kaya ba? Bakit hindi ko nakikita na si Lance ay katulad ni Jaime? Ito. Agad na ipaalam at ipapunta ang lahat ng matatanda sa pamilyang Damon Hall para sa isang pulong. Oo. Hindi alam ni Harvey kung gaano katalentado si Lance noon, kaya hindi siya nag-abala pang pakialam kung miyembro ng pamilyang Damon si Lance o hindi, ngunit ngayong biglang sumikat si Lance sa gayong talento, nagsimula si Harvey. Para pakialam kung miyembro siya ng pamilyang Damon o hindi. Sa sandaling ito, sa tirahan ni Jing Tian. Espesyal na inutusan ni Jing Tian ang isang tao na magluto ng masarap na mesa. Lance, halika, ngayon dapat ka naming ipagdiwang ng maayos. Fifth uncle, hindi na kailangang maging sobrang ingrandy. Humingi ng paumanhin si Lance, naabot ni Lance ang ika-4 na yugto ng body tempering, sumipsip siya ng napakaraming mga spirit stone para ilabas ito, gaya ni Lance mismo, ginawa niya. Hindi ko naramdaman na siya ay napakahusay, ngunit hindi alam ng iba. Gayunpaman, ang mga iniisip ni Lance ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, kaya paano kung dumating ang mga nagpapadalisay na mga espiritong bato, bahagi rin iyon ng lakas, ng walang talento, hindi na nagpino ng mga espiritong bato na hindi niya matuno. Oo,
ikaw na ngayon ang una sa kasaysayan ng pamilyang Damon na umabot sa unang yugto ng pagdadalisay ng katawan sa edad na 12, paano ka hindi magdiwang? At saka, nakita mo kung paano ako tretuhin ng ika-6 na elder ngayon, ikaw talagang hindi man lang ako naniwala at lahat ng ito ay resulta mo. Sa hinaharap, ang aking katayuan sa pamilyang Damon ay tiyak na tataas, dapat akong magpasalamat. Hindi. Si fifth uncle ang nagdala sa akin sa pamilyang Damon para magkaroon ako ng lugar na matutuluyan sa mundo ng mga espiritu, kung hindi ay hindi ko na alam kung saan ako gumagala at gumagala. Sige. Huwag na tayong maging magalang sa isa't isa, Tere, cheers. Hehe, matagal na akong hindi nakainom, Tio Fifth, cheers. Ininom ito ni Lance ng sabay-sabay. Bago siya uminom ng ilang baso ng alak, tumakbo ang isang lalaki mula sa labas at sumigaw, ika-9 na elder, ipinaalam ng amo ng pamilya sa lahat ng matatanda na pumunta sa pangunahing bulwagan para sa isang pulong. Ngumiti si Jing Tian at nagsabi, tiyak na tungkol ito sa usapin ni Lance, sa katunayan, isang family meeting ang talagang ipinatawag para sa ganoong malaking bagay. Sinabi ng lalaki, ika-9 na elder, sa palagay ko ay hindi maganda ang sitwasyon, ang ulo ng pamilya ay hindi masyadong masaya tungkol dito. Anong ibig mong sabihin? Ika-9 na elder, narinig ko na ang Panginoon ng pamilya ay nagdaraos ng pulong ng pamilya na ito upang subukan kung ang kadugo ni Lance ay miyembro ng pamilyang Damon o hindi. Ano? Nanginginig ang katawan ni Jing Tian. Hindi niya inaasahan na si Harvey ay darating sa ganitong hakbang, gaya ng inaasahan, si Lance ay pumasok sa unang yugto ng pagpino ng katawan, hindi lahat ay masaya para sa kanya. Natatakot ako na may ilan. Sa kanila, namumula na ang mata. 1490. Ika-9 na kuya, aalis muna ako kung ganoon, kailangan ko pang ipaalam sa mga natitirang matatanda. Kinaweyan ni Jing Tian ang kanyang kamay at umalis ang katulong na dumating upang ipaalam. Ika-5 uncle, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Lance. Nagalit si Jing Tian, ngayong nakita niya kung gaano kahusay ang iyong talento, narito siya para i-verify ang bloodline, bakit hindi niya ito i-verify noon, kontrabida. Fifth uncle, huwag na nating pag-usapan iyon, tingnan na lang natin kung paano ito haharapin. Nga pala, paano may verify ng iyong mundo? Espiritu kung ito ay isang inapo ng Damon o hindi. Sinabi ni Jing Tian, ang ating mga espiritual na ninuno, pagkatapos nilang makremate, ginagamit ang kanilang mga abo at pinaghalo ang ilang spirit stone powder at iba pang mga materyales upang makagawa ng spirit plate. Sino mang anak ng pamilyang Damon na nasa loob ng 5 henerasyon, ay bumubuhos ng dugo sa espiritong iyon. Plato, at ang plato ng espiritu ay maglalabas ng maliwanag na liwanag. Kung gayon, ano ang prinsipyong ito? Hindi pa rin naririnig si Lance. Lance, hindi ka totoong miyembro ng pamilyang Damon, ihahayag mo ang iyong sarili sa sandaling ma-verify mo ito. Nanlumo si Jing Tian. Ika-5 tiyo, sa pinakamasamang kaso, kinukuha mo ako bilang isang matuwid na anak, upang ako ay miyembro pa rin ng pamilyang Damon, hindi maaaring itakda ni Harvey na hindi ka maaaring kumuha ng isang matuwid na anak. Pero, ayaw mo ba? Kung tutusin, puno ka na ng mga anak at apo sa mortal na kaharian. Ayos lang. Totoo na medyo nag-aatubili si Lance na tanggapin, ngunit kung wala talaga siyang pagpipilian, hindi tatanggapin ni Lance. Biglang sinabi ni Jing Tian, para o hindi. Para saan? Si Lance ay abala sa pagtatanong, habang si Jing Tian ay gustong tumigil sa pagsasalita. Oh, bakit hindi namin hintayin na lumaki ka pa at tingnan kung ikaw at ang aking anak na babae, kung ito ay sinadya? Si Lance ay abala sa pagsasabing, ika-5 uncle, huwag kang magbiro. Nako, kung tutusin, napakatalino mo, maaaring hindi ka karapat-dapat sa hinaharap, ngunit ang bagay na ito ay tungkol sa kapalaran, casual lang ang sinasabi ko, kaya huwag na. Natawa si Jing Tian. Sinabi ni Lance,
Ikalimang uncle, hindi ako magsisinungaling, ang dahilan kung bakit nagawa kong masira ang mortal na mundo, isa sa pinakamalaking motibasyon ko ay ang isang minamahal na babae sa mortal na mundo, dinala siya sa mundo ng mga espiritu ng isang malakas na lalaki, tiyak na mahahanap ko siya sa buhay na ito, at siya lang ang babaeng mamahalin ko sa hinaharap. Nakakagulat na may ganyan, ano ang pangalan ng babaeng pinakamamahal mo? Thalia. Thalia. TUV, may alam ka ba tungkol sa kanya? Abala na hinawakan ni Lance ang braso ni Jingtian at nagtanong. Lance, huwag ka nang ma-excite, hindi ko alam kung sino si Thalia, pero yung 2 taong nakilala ko noon, isa yata sa kanila ang babae mo. Nakilala mo sila? Saan? Noong pumasok ako sa mortal na kaharian, nakilala ko ang isang napakalakas na matandang babae. Ang matandang babae na iyon ay may isang bata at magandang babae sa likod niya. Ang babaeng nakita ko ay isang mortal pa noong panahong iyon, at napadaan ako sa matandang babae na iyon sa oras na iyon. Ikalimang uncle, sino ang matandang babae na iyon? Kinakabahang tanong ni Lance. Pasensya ka na, kami ng matandang iyon, Duckweed lang kami. Napakalakas ng matandang iyon, hindi ko man lang makita ang kanyang kaharian, nagkusa akong batiin siya noong mga oras na iyon, napabuntong hininga lang siya. Nanghihinayang ako, wala na pagkatapos nito. Siguradong siya ang kumuha kay Thalia, sigurado. Talagang napaka-posible, pagkatapos ng lahat, ang mortal na kaharian ay bihira at bihira ang mga tao na pumunta doon, at halos 99% ng mga tao sa kaharian ng mga espiritu ay hindi man lang alam na mayroong isang mortal na kaharian, at ako ay basahin mo ang tungkol dito sa isang napaka-kakaibang lumang libro, kung hindi ay hindi ko malalaman na may mortal na kaharian. Kaya, ang matandang babaeng nakilala ko, malamang na siya ang kumuha sa iyong babae. Tito Fifth, isipin mo ulit, ano bang katangian meron ang matandang babaeng iyon? Umiling si Jingtian, naaalala ko lang na siya ay isang matandang babae, ngunit wala akong matindaan na anumang hitsura niya. Ang matandang babae na iyon ay mas malakas kaysa sa akin, hindi ito isang tao sa aking antas na maaaring sumilip sa ang kanyang tunay na mukha. Sa tingin ko siya ay hindi bababa sa isang immortal sa Yuanying stage o mas mataas. Yuanying stage, siguradong papasok ako sa Yuanying stage at hahanapin siya, hanapin si Thalia. Naikuyom ni Lance ang magkabilang kamao. Lance, with such a strong talent, siguradong kakayanin mo, pero mahina ka pa rin, huwag ka nang magpaabala pa dito, magsipag ka muna. Well, gagawin ko. Terena, oras na para pumunta tayo sa main hall. Susunod, dumating sina Lance at Jingtian sa Grand Hall of Deliberation ng pamilyang Damon. Nang dumating si Lance sa Hall of Deliberation, nandoon ang lahat ng elder pati na rin ang ilan sa mga elder ng pamilyang Damon. Dumating si Harvey sa punto at sinabing, lahat, ngayon, ipinatawag namin kayong lahat dito para sa isang mahalagang bagay. Sigurado akong marami sa inyo ang nakarinig kaninang umaga, ibinalik ni Jingtian ang kanyang pamangkin, umakyat siya sa unang yugto ng pagdadalisay ng katawan sa edad na 12. Nagkaroon ng maraming talakayan sa bulwagan kahit na alam na ng marami ang tungkol dito. Nako, nabigla din ako gaya ninyong lahat at masaya ako sa loob. Hindi ako magsisinungaling nang malaman ko na si Lance ay tumuntong sa unang yugto ng body tempering. Tuwang-tuwa ako kaya agad akong tumakbo sa Ancestral Hall upang mag-alay ng insenso sa aking mga ninuno, na sa wakas ay nagpahayag ng kanilang sarili, na nagpapahintulot sa ating pamilyang Damon na magkaroon ng isang henyo. Halos hindi na iluwan ni Lance, napakawalang hiyang tao, naglakas loob na magsabi ng kahit ano. Nagpatuloy si Harvey, ngunit, habang masaya akong nag-aalay ng insenso, ilang tableta ng mga ninuno ang nalaglag, at oh my God, hindi man lang natuwa ang mga ninuno, bakit ganoon? Matagal ko itong pinag-isipan, at sa wakas, naunawaan ko kung bakit nagalit ang aking mga ninuno, dahil, hindi namin kailanman pinagdudahan ang pagkakakilanlan ni Lance, pamangkin ba talaga ni Lance si Jingtian? Nagkaroon ng maraming talakayan sa palasyo.
Tumingin si Harvey kay Jing Tian at nagtanong, Jing Tian, ngayon sasabihin mo sa harap ng lahat kung si Lance ay pamangkin mo o hindi. Kung sakaling hindi, ilalantad mo ang iyong mga kasinungalingan mamaya kapag ginamit mo ang spirit card ni Jaime para sa pag-verify. Hinarap ni Jaime ang mga tingin ng lahat at nawala ng masabi. Sabi ng pangalawang elder, sige, gamitin na lang natin ang spirit card para ma-verify. Bahagyang bamantong hininga si Harvey at nagutos, may tao, ilabas ang spirit card ni Jaime at hayaang tumulo ang dugo ni Lance para sa verification on the spot. Oo. Di nagtagal, inilabas ng isang katulong ang spirit card ni Jaime. Lance, ang spirit plate na ito ay sa iyong ama na si Jaime, kaya bakit hindi ka pumunta dito at tumulo ng dugo para sa verification? Napatingin ang lahat kay Lance. Ngunit hindi umakyat si Lance para tumulo ng dugo para i-verify ito. Sinabi ni Lance, hindi na kailangang i-verify ito. Hindi na kailangang i-verify. Ano ang kinakatakutan mo? Dumating si Harvey na may malakas na dagandong. Sinabi ni Lance, habang nakatayo ngayon, magiging tapat ako, wala akong relasyon sa dugo ni Jaime. Ano? Hindi talaga siya anak ni Jaime. Sabi ko sa iyo, paanong ang basurang iyon na si Jaime ay ipanganak ang anak na ito? Tumawa si Harvey, hahaha, Lance, impostor ka, inamin mo na sa wakas. At ikaw, Jing Tian, ano ang kasalanan mo sa panlilinlang sa pamilya? Forget what they doing, keep on